Okay, ito. Nag-background ka mo sa participants mo kasi sila Naubo yun. Ako mga malat na ako. Hindi okay na yun. Pero wala kang kulang yung mga excerpt. Ma'am, adagdagan na excerpt talaga. Kumbaga parang katulad ganari ay she recalled that she could rep. As she matured, her devotional existence expanded. Paano mo nasabi na ganyan? To support yung sinabi mo, insert mo din yung sinabi niya. Dapat kasi, po yung Tagalog? Diba, ano ba? Tagalog? Oo, yung sinabi niya mismo. Excerpt niya, kulit mo. Kung English, English yung alagay. Kasi di ba sinabi mo na ito yung analysis mo eh. As she matured, di supportahan mo yung sinabi niya, yung sinabi mo. Hindi ilagay mo dito yung excerpt. Tapos pagtapos ng excerpt, interpret mo. Kailangan malalim kasi kwali ito. Interpret mo gamit yung yung related studies. Ganon. Yan o, nandyan naman however, she confessed that it was only late in life. Di alagay mo na naman yung sinabi niya. Tapos ganun lang ang galing pattern. Tapos through this time, her faith progress beyond ritual and blah 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 blah. O yun, excerpt ulit. Tapos yun nila ang puro excerpt. Kailangan ay support mo din ng mga RRL. Ito yung sinabi mo. Ito yung sinabi niya. Kasi yun yung analysis mo. O ano naman ang sabi ng RRL kapag ganun. Kasi ang ginawa mo ay sa huling-huli mo nilagay yung RRL. Dapat bawat mo, suportahan mo ng RRL. Yeah. Ganun ng ganun. Hindi ko na inisa-isa, pero dapat ganun ang path. So, okay na kita dyan. Basta ganun ha. Same ang comment ko dun sa iba. Tapos, ganun ang format. Yan, ito na yung format. Tapos ay alagay mo siya ng English translation. Ganito, pag yung mismo sinabi ay hindi. Tapos, naka-close open parenthesis. Ito yung English translation. Siya yung naka-italic. Medyo kulang pa nga, idagdagan mo pa yung introduction mo sa kanya. Okay naman. Pero dapat may live experience ka pa naman, pero okay na ito simula. Ano ba sa ganun? REO yun. Sundan mo yung excerpt, kung ano yung format ng excerpt. Asan ko ito sa inyo? Ano pala yun? May opening lang kami sa accreditation. Yan, ganyan. Tapos pwede mo pang paikli, pwede mo pang katayin yan. Pwede mo pang mapagdalawa yan. Sir Jerome? Sobrang habang haba yan. Sir Jerome? Yan, okay naman. Basta ganun na. 5 participants mo. Yan. Next, may live experiences. So, ito mas detailed. Dapat po. Kasi dun sa kanina, sino lang sila. Ito na, yung kwento na nila mismo doon sa topic mo. Agaw ta ng outline mamaya, asan ko sa iyo. Kung ano, pero okay, dagdagan mo lang ito. Si participant, tapos alagyan mo din ay participant 1. Pwede mo siya lagyan ng pangalan, Tapos, hindi man ganito, sunod-sunod. Nasabi ko, huwag yung enumerate. Hindi naman siya mali, kundi... Ano pala nasabi sa akin, Angela? Hindi naman siya mali, kundi kailangan mo siyang pag-connect-connectahin. Kumbaga parang, di ba? Tingnan na. Tapos sa participant, detailed ito. Hindi tinipid mo. Live experiences. Hindi naman. Kumbaga parang bawat ay may discussion ka, bla bla bla. However, ganto. Yun namang analysis, may manggagaling din na naman sa sinabi nila. Tapos pasok ng excerpt. Tapos ay pasok ng RRL. Ano ang sabi ng theory? Sabay conclude.
Yun yung pattern natin. Ha? Ayan, may comment yan. Para paliwanag ko lang sa inyo yun. Yan. Ganyan, sa live experiences, yan. Tapos ay, pwede mo siya lagyan ng pangalan, si participant 1. Tapos si participant 2, pangalan, tapos yan, dagdag. Yan, ayusin mo. Hindi naman kina Joseph, kina Lloyd, kina Miss Malinaw na format. Hindi siya ganyan parang naka-enumerate lang yung sinabi niya. Kailangan, inapaliwanag natin siya. Kahit pa sinabi niya lahat yan. Pero kailangan mo siyang i-discuss kasi. Hindi ba isang tumpok na ganyan dahil dyan? Detail dapat ito. Tapos in-overall mo eh. Ito kahit hindi ka dito. Hindi na. Ano to? Ito yung team? Team inano mo siya. Opo. Ayun, pwede mo naman siya pero ganoon ha, sa live experiences. Tapos, next. Sa anong function? Non-verbal. Verbal. Saan yung verbal? Ha? Ayun. Ganun na yung agawin mo. O, ahatiin mo siya into prayer. Hindi man siya nakaganyan. Kasi ito yung nasa SOP. Oo. Ahatiin ito yung title mo. Verbal and non-verbal forms of within. Categorize mo yung discussion mo dito. Hindi man siya yung participant 1. Banggain mo yung sinabi ni participant 1, ni participant 2, 3, and 4. When it comes to prayer, practices, veneration, hindi man yung si participant, hindi man yung ganong format sa live experiences, kundi pag ano-anohin mo na yung mga sagot nila. Parang alin yung parang pareho sila. Sabi ni participant 1, ganto, ganyan. Hindi ko na-discuss mo si prayer. Hindi. Introduction of a prayer, ganyan. Tapos ay, yun, mag-aalahatag mo lahat ng mga inasabi nila. Hindi man yung participant 1, hindi. Pag-build mo sila. Ganun. May tanong ba din? Ito na yung ayusin mo lang. Ako mo ko lamang. Bigyan ka ng format. Dito, mag-thematic ka na dito. Kasi diba? Hindi, nag-thematic ka dito. Kasi kung nag-thematic ka, per prayer, pwede mo siyang gawin na ng team. Tapos sa last part, gawan ka ng table. Like, ito yung codes, ito yung ito yung categories, ito yung team. Yung mga teams, huli mo na siya discuss. Kasi agawan ka ng structure mo. Pero hindi man ganito. Hindi? Kunwari, yan. Ay, ako nakuha yung comment ko. Kumbaga parang, sa part na ito ay discuss mo muna yung verbal, under ng prayer. Ito yung first, So, hindi ka ga-participate, hindi man ganyan, ha? Hindi man ganyan. Paglaro-laruin mo sila, build mo sila. Kung may sinabi kang ganito, sabi ni participant 1 ganyan. Pero sabi naman ni participant 2. So, nag-agree si participant 3. Parang gano'n. Hindi sila magkakahiwalay. Pagtapos mo na na-build yun, kasi nahanap mo dito yung common. Di ba sa kanila? Yung emerging. Ano sa kanila? Excuse mo na. Social work. Social work. May pangalawa pangalan. Ayun o. Hanapin mo kasi emerging things. Ganon. Prayer, after mag-discuss ang prayer, practices naman. Pagtapos parang nakita mo yung function ng verbal, non-verbal forms of communication pagdating sa prayer, practices, veneration. Di ba yung isang ganyan, gano'n? Mahaba pa ito kasi hindi lang ito. Kasi hindi ganyan. Ano mo? Hindi ba ganyan? Ilatag mo, tulungan ka namang ayusin yung discussion mo kapag may ilatag mo na ng ayos.
Ganyan din po yung nagawa ni Angela. Napatid ko sa iyo? Hindi pa nagpa-check. Isa pang advisor man din. Ah. Tapos yung construct, gano'n naman, in terms of symbols, muna, tapos meaning. Hindi man ganyan. Ang ginawa mo kasi, per participant eh. Kailangan silang iba. Sa life experiences, tsaka sa profile o kayan. Ah. Pero pagdating na sa pag-discuss, Dapat ay ano. ano mo na sila, build mo na yung mga participants. Ano yung inahanap mo na yung mga common, ano yung parang pagkakaiba nila. Ganito yung ano nila. Pagdating sa emerging things, madali. Kasi per team ko, team 1, team 2. Ang send ko sa email na yan. Basta ma'am nandun ma'am, ano baka makalimutan ko. Yung mga comment mo po. Yan. Mamaya, ganito yung agawin mo. Codes, category, teams. Dun sa mga, Okay. simula dun sa verbal and non-verbal. Tingnan mo, pinaghiwalay. Tingnan mo, inano mo na ang ganyan. Oh. Di po nga na tinipin. Asan ko sa email na yan? Pumamasan niyo po. Tingnan mo, inano mo. Huwag mo na excerpt. Huwag mo na ang transcript. Ang haba sobrang haba. Pwede mo, ang daming unit of data dyan. Pwede mo. Ati-ati yun pa yun. Ayusin na rin. Dapat pala sinend ko na sa iyo yung nasa Rumblon kami. Asan pala sa iyo? Oo po. Nagawa tayo ng outline, ayusin ko lang kung ano yung mga pwede mo yung ano. Base na, nagbase ako din sa ano, sa nakalagay din. Asan ko sa inyo lang. Sige. Ako yung mga attend. Thank you po.